ito, hindi ba karapat-dapat ay muling tinayo ng Panginoon? Sa ating mga magulang na naririto, alam kong kayo ay amin din sa amin na ang inyong katandaan, ang inyong lakas ay bigay niyo pa rin sa ating Panginoon. Lalo din sa lahat sa mga kabataan na mayroon pang lakas para gumawa sa kaharian ng Panginoon, naway magpatuloy kayong lahat. At tatanda rin tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Meron pong hindi nyo kilala si Tatay Vicente, galing po siya ng Negros. Kanina ay nahanap nila itong lugar. Daladala siya ng kanyang manugang at kanyang anak. Mayroon siyang daladalang ID na pirmado ni Brother Greg. Schoolyard Church of God, si Tatay. 79, ako'y na-bless din sa kanya kasi nakapit siyang mag-anak para lang makapanambahan siya. Salamat sa Panginoon na ganun talaga yung mga anak ng Diyos. Ano tayo ganin ng Panginoon na hanapin natin yung mga tunay na mananamba sa Kanya. Sa lugar na to ay alam kong hindi man siya masyadong makapagsalita ng Tagalog. Alam kong ipapaunawa din sa Kanya ng ating Panginoon ang Kanyang mensahe sa araw na to. Tayong lahat ay tumayo. Ito po sa John chapter 10 verse 10. Buklatin nyo na lamang po yung 15. Basahin po natin yan sa verse 1 to 5. Basahin po po itong chapter 10 verse 10 nandiyan. Hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at umuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako tunay na puno ng bukas at aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay naalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay iniinis niya upang lalong magpunga. Kayo naglinis na sa pamilya ng kasagaan sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, kaya hindi naman kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng bukas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, at siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y iwalay sa akin, ay wala akong nagawa. Tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon. Hilingin po natin ang panalangin kay Brother Erwin. Kaya po yung dumalangin. Kailan Diyos ang pangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon nito na kami muling sama-sama mga magkakapatid sa isang layunin na ito. Bigyan namin ng lugar sa inyong mga buhay. Salamat po Ama na kami po ay mahikilig ng inyong mga salita o patuloy kaming pagpalain, patuloy kaming gumagawa sa aming mga kaluluwa kami ng mga salitang ito na pahayag sa amin ay ito'y tumimo sa aming mga puso, magkaroon kami ng parubahan upang nagabi ngayon ang patuloy kaming mamuhay panglaro ng banal sa inyong harapan. Salamat. Yan lamang ang mga puso, ang kaisipan, ng mga alalahanin, ng mga suliranin na maayamin mo ng isang tabi kung di kami mag-focus ko sa panaginig ng mga sabay. Dalangin din namin naman yung alipin na dinayo, bigyan mo siya ng talino, ang kalunungan na nagpumula sa inyo. Tagong po siya sa likod ng ito, makita namin sa hapon na ito. Kaya maasa kaming magiging matagumpay po ang servisyo nito. Lahat po ng ito ay aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan namin, Panginoon. Amen. Pakinggan mo natin ang awitin na ibigay sa ating ni Sister Sarah.
this beautiful valley. Salamat sa napakagandang mensahe ng awitin natin. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa hapon ito, sabi niya, Secrets of Abundant Life. Mga sikreto ng masaganang buhay. Kung basahin po natin dito sa verse 10, sa verse 9, ako ang pintuan, ang sinumang tao'y umasok sa akin
ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pasulan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Kung titignan po natin dito sa verse 10, sinabi ng Panginoon na siya ay pumarito para upang tayo ay magkaroon ng masaganang buhay. Abundant means abounding with existing plentiful supply present in good quantity, more adequate, sobra, marami, great, plenty of supply. Yan ang ibig sabihin ng abundant. Asan tayo pasasaganahin ng Diyos? Amen. Alam po ninyo, ang mga tao sa sanglibutan ito, ito ang gustong-gusto nila. Abundant, di po ba? Many. Marami. Ayaw nila ng konti. Gusto nila yung sumasobra, di po ba? Pagdating sa mga bagay na material, ayaw nila ng kulang. Pero pagdating sa mga bagay na spiritual, di ba wala na? Kahit wala na. Di po ba? Kahit wag na. Wag na lang. Ayaw nila ng mga bagay na spiritual. Subalit sa hapong ito, ang Diyos naparito siya para sa iyo, para sa atin, upang tayo'y sumagana sa ating buhay spiritual, sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon. God has given His life freely on the cross for us, to have abundant life with joy that is greater than any other, a blessedness that is happiness in its fullest measure. Kaya makita po natin na hindi lang basta-basta yung pagbibigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, pagmasdan ninyo ang inyong mga sarili ngayon. Kanina nga ba, nakikita ko yung mga magulang natin sa binangonan, ang awit. Sabi ko, andyan pa rin sila. Abundant. Sagana yung biyaya ng Panginoon para tayo'y makapanatili sa Kanya. Mayroong Diyos na nagbigay sa atin yan. Kaya nga po, ano yung mga sekreto para magkaroon tayo ng masaganang buhay sa harapan ng Diyos? Ibig ba natin ang mga bagay na ito, mga kapatid? Ito ba yung ating hinahangad? Kaya tayo naririto sa hapong ito? Bakit? Sumamba naman na tayo kaninang umaga. Yung mga kapatid noon, dun sa bikutan pa kami, lumayo na kami, nandito na kami sa Katarungan, na doble yung layo. Pero pumunta pa rin sa lugar na to. Salamat sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang tinitignan natin yung mga gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At alam ko, ayaw niyo rin kaming maiwalay sa inyo. Sapagkat gayon din kayo sa amin. Kaya ang sekreto para tayo magkaroon ng masaganang buhay, take time to be holy. Kinakailangan daw natin magkaroon ng panahon para tayo maging banal, magpakabanal sa harapan ng ating Panginoon. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Kaya meron tayong awitin, Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. Di po ba? Siya ang puno, tayo yung mga sanga. Kaya sabi nga sa kasabihan, kung ano yung puno, siya ang bunga. Kaya tignan niyo ang inyong mga anak. Tignan niyo sila. Kung ano yung hugis ng noo nyo, ganun din sila.
Ang anak ko, ng tatay niya. Kung minsan gayang-gaya lang tayo nila. Kung ano yung mga dialogue natin sa ating mga tahanan, nakukuha nila yan. Gets na gets nila yan, mga kapatid. Kaya dito sa hapon ito ang ating Panginoon, siya yung puno at tayo yung mga sanga. Amen? Di po ba yung mga sanga nakadepende sa puno? Yung ugat nag-absorb ng water and mineral para i-distribute sa mga sanga, sa puno, dadaan yan. Isusupply niya dun sa mga sanga. Pero kapag patid yun, naputol yun, anong mangyayari sa sangang iyon? Patay. Panggatong. Hindi na yun magbubunga. Kasi patid na siya, hindi na siya nakakonect doon sa puno. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po sa hapon ito, ang ating Panginoon, siya'y Diyos, siya'y banal. Amen? Banal ang ating Panginoon. God is holy. We Christians, bilang mga Kristiyano, ay inaaralan ng ating Panginoon. At kung tayo inaaralan ng ating Panginoon, tayo rin naman ay nakakasunod sa kanyang mga aral. Di po ba? Yes. At yung mga aral ng ating Panginoon, yun ang ating ibinubuhay. Yes. Yan ang mga disipulo ng ating Panginoon. Right, Mom. Mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, na naaaralan ng kanyang mga salita, kaya naman ngayon, ito ang naging bunga. Banal na buhay. Banal na pamumuhay. Followers of Christ. Salamat sa Panginoon. Tinuruan tayo ng kanyang mga salita. Sa araw-araw, mula noon hanggang ngayon, hindi nagkulang ang ating Panginoon sa kanyang pagbibigay ng mga aral sa bawat isa sa atin. Kung handa tayong paturuan, di ba? Parang tayo nasa School of Learning bilang mga Kristiyano. At sino yung ating guro? Sino yung ating tagapagturo? Ang ating Panginoon. Great teacher siya, mga kapatid. Kaya kung minsan, kapag nakakadinig tayo ng kanyang mga aral, dito tayo lumalago. Kapag yung puso natin ay willing na sumunod sa Kanya. Yes. Sa Kanyang mga aral at saway. Kaya nga po yung kabanalan, ito ay nagpapasimula restoring the image of God through regeneration. Doon sa pagbabago ng ating Panginoon, sa pagtanggap natin sa ating Panginoon, nare-restore, na ibabalik yung kalagayan ng tao, ay meron na tayong initial holiness. Yeah. Banal na tayo sa anong paraan, mga kapatid. Hindi ka na nagmumura, hindi ka na nagsisinungaling, hindi ka na nagtutungayaw. Ikaw ngayon ay lagi nang nakakabit sa ating Panginoon, dumadalangin sa Kanya, hihingi ng tulong. Iniistrahan ka na ng ating Panginoon. He is the head of the church. Kaya kung siya yung ulo, siya yung nasa taas, kaya nga yung ulo nasa taas hindi nasa baba, na siya ang susunod sa atin, at ang Diyos ang susunod, siya ang masusunurin natin sa atin, di po ba? Hindi. Kaya yung head, nandito nanggagaling yung command, yung instruction sa ating Panginoon. Yes. Ang ating Diyos, hindi niya tayo aaralan, tuturuan, na gumawa ng kasalanan sa Kanya. Dahil si Kristo namatay doon sa krus, nabuhos ang Kanyang dugo para sa iyo, para tayo ay Kanyang banalin, alisin sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya sa pamamagitan ng kapatawaran sa kapanganakan muli, sa regeneration, pag-aari ka na ibabalik yung nawalang kalagayan ng tao, yung kabanalan. Kaya nga, the words I used to say, I say them no more. Napakagandang imahe.
Kaya kung babalikan mo yung buhay mo noon, napakasarap alalahanin na yung marumi mong buhay, ito ngayon malinis na sa harapan ng ating Panginoon. Nagkaroon ka na ng kapayapaan sa Diyos and peace, kapayapaan sa ating kapwa. Di po ba? Na ibabalik? Kaya sabi nga niya sa Romans 5:1 na yaman nga na may naring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon na tayo ng kapayapaan sa Kanya. Hindi na tayo magkaaway. Hindi na tayo maaway ng Diyos. Nakipagpayapa na siya sa atin. Dahil alis na yung hadlang. Kaya nga po, makita natin na hindi na tayo mga kaaway ng Diyos, kundi tayo ngayon ay mga kaibigan ng ating Panginoon. Kaya tayo bilang mga sanga na nakakabit sa puno, it has life. Mayroong buhay. Mayroong pag-asa. Amen? Amen. Mayroong buhay na pag-asa. Eh, kahit wala kang pera, kahit walang pera ay masaya. Tama. Kung minsan yung pinakanta ng galing sa Mindanao na binago na nila yung mga ano eh. Hanapin ang walang pera. Tapos ngayon, hanapin ang mga bunge, kung ano lang yun. Pero masaya pa rin. Kahit hindi mo sila ngitian. Diba? At sila yung ngitian. Bakit ngitian sila? Kasi baka malungkot sila. Pero bilang mga anak ng Diyos, diba? Dahil kay Kristo, mayroon tayong kagalakan. Paggising mo pa lang sa umaga, pagtulog mo ng gabi, paggising ulit ng umaga, na mayroong Diyos na nakapag-iingat sa atin. Yun yung kapayapaan na ating napamulan nung nagapin natin siya sa ating mga buhay. Kaya nga po dito, we must enjoy our life in following Jesus. Na-enjoy ba natin yung fellowship natin sa ating Panginoon? At sa ating mga kapatid? Eh kapag makita mo na yung kapatid mo na dumadating, di ba, ngiti pa lang eh, nakikita mo na siya ay mayroong tagumpay? Di po ba? Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, kahit sa mga simpleng bagay na binibigay niya sa atin, punong-puno na tayo ng pasasalamat. Sabi nga sa awitin, mga libong nag-aawitan, ulaglag na nagagandahan, iba't mahal sila ng Diyos, kailan pa man nitipid ang pag-ibig niya sa'yo. Diba? Diba't sapat yun para tayo ay manatili sa Kanya? Kaya bilang mga anak ng Diyos, lagi tayong mayroong pasasalamat sa Kanya. Sa bawat araw, meron tayong kontentong buhay na kasama si Kristo. At di na natin iisipin yung dati nating buhay sa kasalanan. Alam niyo mga Israelita, nung sila'y nasa ilang na nga sila, inalis na nga sila doon sa pagkaaliking. Alam niyo ang dialogue nila? Ang pinag-usapan pa nila? Yung masarap na ulam sa Ehipto. Yun ang pinag-usapan nila, hindi ang pinagkukwentuhan nila. Nakalaya na nga sila. Sana walang kalangin ng mga Israelita dito. Na kung minsan, nakita mo na yung makapangyarihang gawa ng Diyos sa kanyang buhay, pag magsalita ang tono ng boses, para bagang mas maganda pa yung buhay sa kasalanan. Buti pa noon. Buti pa noon, yung mga kaibigan ko, sosyal. Pero salamat ngayon, bilang mga anak ng Diyos, di ba't kayo nagpapasalamat, yung mga kaibigan natin ay tapat at tunay? Amen. Hindi plastic? Amen. Hindi balat kayo lang? Kundi mga totoo, mga tapat sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya kapag kayo'y humingi ng dalangin na kayo'y mayroong sakit,
Idadalangin ka kaagad. Nakita ba natin ito nung tayo na sa kasalanan pa? Huwag na natin balik-balikan ito. Yung buhay doon. Mas maganda ang buhay ngayon sa piling ng Diyos. Mayroong kapayapaan sa Kanya. Kahit salat ka man sa yaman, pwede kang payamanin ng ating Panginoon sa pananampalataya. Meron ako nabasang kwento yung isang matandang nag-iisa lang sa kanyang tahanan. Merong lumapit sa kanya, mayroong pumasok sa kanyang bahay at nanakawin yung kanyang kaisa-isang stereo. Nung maramdaman niya, kasi madilim maramdaman niya na may nangunguha sa kanyang stereo. Bumulong siya. Sabi niya, Lord, save me. Yung napalakas yata yung kanyang bulong. Narinig siya nung magnanakaw. Kaya nung narinig siya na magnanakaw, lalapitan niya para huliin siya. Nung nakita niya na dadambay na siya ng magnanakaw, isinigaw niya yung kanyang paboritong memory verse. Acts 2:38, sabi niya Acts 2:38, sabi niya, tinas niya yung kamay niya. Biglang yung kanyang yung magnanakaw, biglang naging parang yung asawa nila, naging haliging asin. Natakot siya. Hindi na siya nakagalaw. Kaya yung matanda, nakadayak siya sa 911. Maya-maya, dyan ay mga pulis. In-interview siya ng mga pulis. Bakit? Dahil sa matandang yun, bakit nahuli ka? At nung dumating kami, nakatayo ka lang at hindi ka gumagalaw. Sabi nga ng mga pulis Kung hindi ka ba naman manginginig sa tao, sabi niya, mayroon siyang axe. Pagkakul. At mayroon siyang dalawang 38. 38. Paril. Tinasay kami niya, Acts 2:38, sabi niya. Madilim. Kala niya yung matanda. Mayroon siyang palakol at mayroon pa siyang dalawang baril. Sabi niya, hindi mo may dalawa siyang baril, may axe siya. O tignan mo, kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, pagkabuti niya mga kapatid. Yung time of danger, yan ay napatunayan ni Haring David sa kanyang buhay. Magiging sa inyo mga kabataan, siya rin ang magiging shelter natin. Di ba't napakaganda? Sa mga panahon yan, meron ba tayong ibang nalalapitan? Kaya nga yung mga taong walang Kristo, kung saan-saan na lang sila nasasagda, yung mga iba pupunta sa maling kaibigan, at yung mga iba suicide. Pero salamat sa ating buhay, nung dumating sa atin yung mga pagsubok, mayroon na tayong Diyos na nalalapitan. At siya rin ang saklolo sa oras ng ating pangangailangan. Sabi nga niya rito, mayroon ng bunga ng ikababanal dito sa Romans 6:22. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan ay naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga ng ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya mayroong bunga ng ikababanal. Hindi ba Diba? Kundi mayroon siyang bunga. At saan po ba nasisiyahan yung magsasaka? Sa bunga, diba? Hindi bulaklak lang. Hindi bang bulaklak lang, hindi bang dahon lang. Kapag mayroong bulaklak, susunod na yun ay mayroon ng dahon, ay mayroon ng bunga. Nakikita niyo yung mga puno na namumulaklak. Bulaklak pa lang minsan din. Parang masaya ka na Pagkatapos kasi ng bulaklak, mamumunga na siya. Di po ba? Kaya ang ating Panginoon, iyan ang ibig niya na mangyari sa kanyang iglesia sa huling panahon.
At sa panahon ito, mayroon pa rin tunay na namumuhay na banal. Amen. Sa panahong kasalukuyan, sa tahanan, sa trabaho, sa paaralan, makikita mo na mayroon pa rin tunay na nagtatagumpay. Amen. Kaya mga Kristyano, hindi ito pagandahan. Hindi ito kapugeran. Hindi ito pasikatan, mga kapatid. Hindi mo ba? Hindi rin ito pagalingan. We are not in a showroom. Wala tayo sa entablado. Naayos lang yung buhay natin kapag nasa harapan tayo, parang yung mga politiko, di ba? Kapag ako'y binoto nyo, lahat ng bukid nyo, papasunento ko. Wala nang tataniman ng sala. Lahat na lang, ipapangako. Pero mga anak ng Diyos, kung ano yung ating ipinapangako sa Panginoon, lagi natin pinaalala yan. Amen. Tama. Na ito pala yung binitawan nating pangako sa Diyos. Sana gawin natin yung bagay na yun. Yung sa justification, meron na tayong initial holiness, diba? It was perfected in sanctification. Mapapasakdal yan. Mape-perfect yan. Sa lubusang kabanalan. Yes. Sabi niya dito sa John, doon po sa ating teksto, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kaya pala mga minamahal, yan ang gagawin ng ating Panginoon. Sabi niya, yung nagbubunga na, yung hindi nagbubunga, inaalis niya yan. Ito yung mga nag-aalaga ng mga puno, tinitignan nila yan eh. Sabi niya yung mga sanga na ito, parang sa gabal na to, hindi nagbubunga. Yan. Tatanggalin daw. Tapos sabi niya, yung mayroong bunga lagi, yun, lalo pang lilinisin upang lalo pang magbunga. Tama. Minsan nakikita natin may mga kapatid na yung napakarami niyang talent, diba? Kasi as long na nagpapagamit ka sa Panginoon, lalo ka naman niyang binibigyan pa ng mamimisteryo mo sa Kanya. Bakit? Sapagkat yung maliit na pinagkatiwala niya sa atin, kapag pinagyaman natin ito, ginamit natin ito, pwede pang managdagan, pwede pang bigyan ka pa ng Panginoon ng lalo pa. Yes. Para magamit mo sa ministeryo mo sa ating Panginoon. Tama. Kaya huwag natin tignan yung ating sarili na ganito na lang ako, ito lang naman yung talent ko. Eh sabi nga ng Panginoon, magsingi kayo at kayo bibigyan. Yes. Magsihanap kayo, magsitugtog kayo at kayo bubuksan. Kaya ibig ng ating Panginoon na magamit niya ang bawat isa sa atin. Yes. The more holy we become, the more humble we become. Kaya ang isang Kristiyano na lalong nagiging malinis sa harapan ng Diyos, lalo rin naman siya nagiging mababa sa harapan ng ating Panginoon. Lalo mo din naman inaari na wala ka pang nagawa sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat kapag sinabi mong ang dami ko nang nagawa, sila naman mapapagod ka na. Eh huwag natin isipin yung bagay na yun. At lagi natin isipin, Panginoon, wala pa akong nagagawa sa iyo. Para tulungan ka pa ng Panginoon. Para pagkatiwalaan ka pa niya ng kanyang mga salita. Dahil ang kanyang mga ginagamit, hindi yung mga mayroong boast heart, yung boastful heart, kundi yung mga mayroong mababang kalooban. Nawa yun ang kanyang gawin sa bawat isa sa atin. Yan din ang lagi kong hinihingi sa ating Panginoon. Sa tuwing ako'y maaaring itatayo ng Panginoon
nagsusumamo rin ako sa Panginoon. Alam ko, bawat lingkod ng Panginoon, yun ang laging laman ng ating mga puso. Dahil wala naman tayo eh. Wala naman tayong kaya eh. Wala naman tayong alam. Yung tulong na yan, pwedeng burahin yan lahat ng Panginoon kung hindi niya tayo tutulungan. Subalit kung ibig natin na magpagamit tayo sa ating Panginoon, lagi natin hihingin sa Kanya na tayo ibaba niya upang siya ang mataas at makita sa ating mga buhay. Without holiness, no one can see the Lord. Hebrews 12:14. Kaya dito sa 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Yamang taglay natin ang mga pangako nito ay mga minamahal, ay magsipagdilis tayo sa lahat ng karumihan, ng laman at ng Espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Pakasakdalin sa kabanalan. Kaya sabi niya, heart holiness and usefulness are inseparable. Kapag banal ka, hindi pwedeng pag-iwalayin daw yung banal na puso and usefulness. Siguradong gagamitin ka ng Panginoon. Dahil hindi niya gagamitin kailanman ang marumi. Hadlang yan sa buhay. Yung karamihan na yan. Kung mayroon pang tawag dito yung umiinis. Kaya sa kasakdalan, aalisin lahat ng ating Panginoon yung bigat niya, yung karnalidad na yan, yung Adamic nature na yan, yung mga bagay na hindi karapat-dapat, nadadalhin mo pa sa iyong pagtakbo bilang Kristiyano, bilang matagumpay na Kristiyano. Bigay mo na yan sa Panginoon. Hindi mo yan kailangan. Gagabalahin ka yan sa iyong pagtakbo. Di ba yung mga mananakbo? Anong mga suot nila? Cotton? Mabigat na jacket na maong? Magpantalon ng maong? Tapos yung balat na boots? Di ba hindi nila ng mga suot nila? Ano yung suot nila? Sino ba yung nasubukan ng tumakbo dito? Meron na ba? Di ba yung mga damit nila yung ano? Seda ba yun? Silk? Yung hindi nagsisiksik ng pawis. Para ho maganda siya. Tatakbo ka, di ba? May iba nga, may pasadya talaga mga sapatos yan eh. Na magaan lang siya, may takbo. Bakit? Para makatakbo na walang sagabal. Kaya sa buhay natin, hindi lang sana tayo mali sa Egypto, hindi lang tayo manamili sa Hila. Malamig doon sa mga Israelita ng panahon niyon. Napakarami nila eh. Ilan ba yung lumabas sa Egypto? 600,000 foot on foot na mga lalaki. Wala pa yung mga anak nila. Eh, nung unang panahon, napakaraming anak, di po ba? Ngayon, dalawa na lang nagpapamilitan. Isa. Ako, isa. At yung anak ko, gusto niya ng marami. Noon, paramihan, 12. Yung tatay ko, ilan sila? 12, di ba? Mayroon pang 24. Sana Wesley, di ba? Dami nila. Dami yung anak niya. Hindi ko alam kung ilan yung bilang ninyo. Siyang kami, pero namatay yung dalawa. Paramihan. Nung panahon ng mga Israelita, baka mas marami pa. Kasi ang bilis eh. Kaya nga pinalaya sila sa Egypto eh. Kasi itong mga to, magtatayo na ng buhok itong mga to. Napakarami na nila. Biro mo, yung pumunta doon noon, 17 na katao, di ba? 70 eh. Pero ilang taon, 43 years sila doon. Umabot na sila ng gano'n, million na sila. Pati yung mga bata. Ang bilis ng population growth ng panahon na yon. Nilabas sila ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Doon pala makikita natin
yung makapangyarihang gawa ng Diyos. Maging sa atin, di po ba? Amen. Para bagang hindi na mababago yung buhay natin noon. Yung mga patotoo ng ating mga tatay dito, lahat ng ero nasa kanila. Sabongero, lalakero, babaero, pala, ano pa? Sugalero, weddingero, ano pa? Lasinggero, bongangero. Makita mo yung kanilang mga asawa, parang nanalo sa 60. Yes. Loto pala. Meron nga akong in-interview mga anak eh. Yung tatay daw nila noon, pag sweldo na, ihanda na ng mama nila yung malamig na beer dun sa rep, sa kapulutan. Yun ba yung magandang buhay noon? Di ba ayaw na natin? Yes. Ngayon ang ganda na ng buhay natin kay Kristo. Bibili mo ng sigarilyo, bibili mo ng alak, bibili mo na ng tinapay ng iyong anak. Tama. Lagi na nakangiti ang iyong asawa. Yes. Pag 15 ang sa kakatapusan. Iwan ko kung anong magic ng 15 ang katapusan sa mga asawa. Araw-araw sa akin. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi lang 15 ang katapusan nakangiti. Amen. Diba? In all the days of our life. Tama ba ako? Amen. Tama. Wala nang magic yung pera sa atin. Dahil kung minsan, kahit yung mga anak ng Diyos, wala, makikita mo pa rin, nagpupuri pa rin sa ating Panginoon. Hindi pa rin sila tumitigil na sumamba sa ating Panginoon. Kahit malayo, mayroong gawain, papupuntahan pa rin nila. Bakit? Sapagkat mayroong Diyos na nagpupurbahin, mga kapatid. Hindi sayang yung ating ginagasta para sa gawain ng ating Panginoon. Praise the Lord. Bilang kanyang mga anak sa umagang ito, sa hapong ito. Kaya, yung buhay sa ilan, paikot-ikot din sila eh. Pero yung libo-libong yun, provided ang lahat. Hindi na sila mag-overtime, hindi sila magtatrabaho, hindi sila maglalaba yung mga damit nila. Hindi sila nagbabayad ng kuryente. May ilaw sila sa gabi. Hindi na rin sila bumibili ng payong. Sa araw, meron silang nilim. Yes. Napaka-reklamador pa nila. Kaya na nila ng mana. Alam niyo yung mana, salita ng Diyos yun eh. Sana pagbuod natin pagsawaan yung mana. Yes. Kung di laging magiging matamis sa atin. Di ba kung yun laging kinakain mo, parang gusto mo nang kainin? Ako, gulay ang gusto kong kainin noon. Parang hanggang ngayon, gusto ko pa rin ng gulay. Pagkakain kami sa labas, malungkot ako pag wala namang makainan na mayroong gulay doon. Puro manok at saka pampabata. Gusto ko naghanap ako ng gulay. Sa shopping, buti ngayon, may kampong doon. Kung ano yung gusto kong kinakain, parang hinahanap lagi ng ano mo, di ko ba? Yes. Yung mga Amerikano, tinapay yung kinakain nila, kapag nandito sila, hanap sila ng tinapay. Kapag kayo pumunta ng Amerika, mag-American 60% daw kayo, sabi ni Pastor noon, maghahanap din kayo ng kanin doon. Kasi yun yung parang gusto mo lang kainin, parang mahina yung katawan mo pag hindi ka nakakain. Yes. Parang ganyan din yung mga anak ng Diyos. Kaya kapag hindi ka nakakain ng kanyang mga salita, hindi ka nakarinig ng kanyang mga salita, parang matamlay din na hindi ka nakakain ng kanin, di ba? Matamlay din yung espiritu mo, yung kaluluwa mo. Kaya ganon. Yung mga Israelita noon, pinagsasawaan nila yung mana. Kaya naghanap sila kay Moises ng, ano naman, bigyan sila naman ng kubo. Yun mo yun, karne naman. Tapos, buti pa doon, pipino na naman hinahanap nila. Buti pa sa ito, may pipino na naman. Hindi mo malaman kung anong gusto. Pero alam niyo, mga anak ng Diyos, tayo yung pinaka-satisfied na tao sa buong mundo. Tama ba ako? Yes. You're right. Sabi nga yung preaching kaninang umaga, kung iisa lang yung damit mong panambahan,
Amen pa rin. Purihin ng Diyos, marami mo kayo kahit. Parang sumasama sa atin yung panahon, ano? Kailan ang malauso yung mga kayo kahit? At mga paninda pa nila, mga lonsibas sa mga pagdan mahaba. Gusto mo, talampakan, pwede ka rin mabili. Marami din. Kasi mga malalaking mga tao, gagamit nun. Pag maliit ka, o di daming mga damit. Kaya mga nandun sa ilan noon, nasatisfy na lang sila, paikot-ikot, merry-go-round lang sila, ikot-ikot. Alam niyo kung ilan nakapasok sa kanan? Dalawa. Yung galing sa ito, dalawa lang sila. Yung mga nakapasok doon, yung mga ipinanganak na sa ilan. Si Caleb at saka si Joshua, sila lang. Samantalang napakaraming nakawitness ng kapangyarihan ng Diyos kung sila nilabas sa ito. Hindi nila linasa yung buhay sa Kanaan. Alam niyo yung lupang pangako? Yung Kanaan, Adam Clark signifies land of Kanaan, a sanctified state. Lubusang kabanalan. Ayaw nila. Ayaw nila. Yung bagay nila. Mga minamahal, ang buhay natin bilang mga Kristiyano, kung hindi rin lang natin makakamit yung lubusang kabanalan, walang kabuluhan yung ating buhay. Mapapahamak din tayo na nalaman natin, nakita natin yung paraan upang tayo ay malinis ng ating Panginoon. Mapalad ang may malinis na puso at makikita nila ang Diyos. Kapag hindi lubos na nalinis ang ating puso, hindi rin natin makikita ang ating Panginoon. Sayang yung lihis natin. Kasama sa gayak, pero hindi kasama sa lakad. Ang gaganda ng mga boses natin, yung blending, may second voice pa minsan. Ang gaganda ng mga boses natin. Ito yung gawain ng mga banal doon sa langit. Pero sana, hindi lamang yung justified ang ating mga buhay. Kundi nasahin natin na maabot pa yung kasakdalan ng pag-ibig natin sa ating Panginoon. Sabi nga niya dito, ano yung number 1 na kalaban ng isang Kristiyano? Oo, nais na tayo sa ito. Nasa ilan na tayo. Pero pag mga umiinis dyan, number 1 enemy, ano yun? Yung ating sarili. Number 1 daw yan, nakaaway ng isang Kristiyano. Yung kanyang self, yung kanyang sarili. Yung sarili niyan. Alam niyo nung mabasa ko ito. Ito yung makakitaan na mayroon pa. Namumuhay pa yung sarili sa isang Kristiyano na kinakailangan maalis. Number 1, superior feeling. Ano ba yung superior? Head, di ba? Alam niyo sa iglesia ng ating Panginoon, walang bossing dito. Walang boss. If you want to be great, you must be the servant of all. Kaya makita mo ang isang Kristiyano, ang isang alipin ng ating Panginoon, siya rin ay nagiging lingkod ng lahat. Dalhin mo ako dito ng pagkain, ha? Sarapan mo. May tagapayong pa. Walang superior dito. Feeling, sabi niya. Yung damdamin na yun. Selfish. All for me. Self-righteousness. Oh, nobody as good as I am. Walang mas buti kaysa sa akin. Hadlang yan sa buhay
ng isang lingkod ng ating Panginoon. Big I, small U. Napakalaking ako at maliit na ikaw. Yan ay isang hadlang para hindi tayo lubusang mapabalan. Let me lose my life and find the glory in me. Kaya once na isang Kristyano, iniwan niya yung kanyang sarili. At ibig niya ng ating Panginoon, may your soul be slain. Diba? Na yung aking sarili ay mapako and find the glory in me. Na ang Diyos ay siyang makita sa ating buhay. Pangatlo, sabi niya, critical skill. It doesn't take too much intelligence to criticize. Hindi kailangan maging degree holder ka para ikaw mag-criticize. Makakita ka ng mga taong ganito, nakakatakot ito, mga kapatid. Norte mong nasa yung tayo nga, nakikita niya. Diba? Parang mayroon siyang microscope. Magnetic. Na yung napakaliit, pwedeng lumaki. Yun yung mayroong critical na spirit. Lahat ng nakikita niya. Bakit? Mga negative lahat ang kanyang nakikita. Hindi maganda yun. At hindi lalago ang iglesia ng Panginoon ang isang gawain hanggat mayroong critical na espiritu sa isang gawain niya. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, napakarami natin makikita maganda. Yung nabago lang siya ng Panginoon. Yung nakasama mo lang siya, na nagsisikap siyang pupunta sa gawain ng Panginoon. Isang bagay na yan, na ipagpupuri mo sa Panginoon. Nanalihan siya, na kung mayroon man siyang kahinaan, sabi nga ni Pablo, sinabi niya, ako'y mahina. Kung ako'y mahina, ako naman ay malakas. Bakit? Kapag iniisip mo kasi na ikaw ay napakalakas na, feeling mo, ikaw na yung napakagaling, wala na magagawa pa ito sa'yo. Proud to gossip. Yung laging nandyan, it will drag you down. Alam niyo, ito gawain nito ng mga kasalanan. Pero sana mga kapatid, wala nang masumpungan na ganito sa iglesia ng ating Panginoon, papapaginin niya ang iglesia. Hindi po ba? Beautiful woman, the bride of Christ, the church of God, Mount Zion, napakataas ang tingin sa atin ng sanlibutan. Yung mundo na yan, walang iba, kundi ang iglesia. Malinis, banal. Mga kapatid, sana hindi nasasali yung ating pangalan kung mayroong mga hindi magandang usapan. Meron nga ako nabasang kwento ng isang dalagita. Mag-isa niyang Kristiyano sa kanilang eskwelahan. Kapag yung kanyang mga kaklase o yung mga tao dun sa campus, makita nila na siya ay dumarating, habang sila nagsasalita yung mga green talk, yung mga jokes, ganyan. Pag nakita nila nagkakalbitan na yung kanyang mga klase, hihinto na sila sa kanilang pagkukwentuhan dahil dumarating na yung kabataang Kristiyano ngayon. Bakit? Nakikilaban sila. Alam nila na mga Kristiyano ay maingat sa kanilang mga pananalita. Hindi nabubukan. Ano yun? Kung minsan, guys, binubulong na, hindi dikit pa yung tenga, di ba? Hindi naman siya kasales. Bakit kaya? Ano kaya mayroon doon? Ito sa ilog
carnality ito eh. Kaya kung meron kang narinig na negatibo sa iyong kapatid, maganda kung concern ka sa kanya, idalangin mo na lang siya sa Panginoon o kaya lapitan mo siya. Kapatid, hindi maganda ito ah. Alam mo, isang mababang anak ng Diyos, handa naman din yan pabago. Yeah. Kahit na matagal na yan sa Panginoon. May mga kahinaan din yan. Feeling of self-importance. Yung damdamin na napaka-importante. Hinignan ako, pag wala ako, wala yan. Kahit wala tayo, matutuloy yung kasabi namin. Masabi Christian, no? Si Rex. Nasa si Rex. Feeling mo, napaka-importante mo. Matutuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Kahit wala ka pa, mag-uumpisa pa rin, ikaw lang ang gawain ng Panginoon. Yes. Eh mga kapatid, kapag mayroon tayong tungkulin sa gawain ng Diyos, sisikapin natin to meet our God para ma-meet mo ang ating Panginoon early in the morning na walang masayang na pagkakataon na makanaig mo ang ating Diyos. Bakit kung yung malayo nakakarating ng tama sa oras, yung mga malapit, di ba natin kayang ibigay yung ating buhay? O kung malayo man, sa tagal ba naman yung gawain dito sa Katarungan kaya o dun sa signal kung ikaw ay nagbibiyahe, hindi mo ba matansya kung ilang oras, kung mayroon man traffic, mag-adjust ka na, di ba? Kung kalahating oras yung traffic, dahil matraffic, pero pag linggo alam ko walang traffic, sa Friday talagang matraffic, maliban na lang kung talagang ikaw ay nasa trabaho at talagang yun yung oras ng labas mo, pero hindi naman ng Diyos yung puso mo. Kaya nakakahamon ko minsan. Yung mga nagpupumaho, nagmamadali, kaya lang makadalo sa gawain. Mahalagang pagkakatikon ng mga anak ng Diyos. Di ba napakaganda? Pero yung feeling natin na napaka-importante natin. Lalo lang natin mayroon tayong tungkulin sa gawain ng Diyos. Di ba tumiiyak yung puso ng Panginoon dyan? Ikaw ay Sunday school teacher kaya. Ikaw kaya yung Zoom leader. Ikaw pa kaya yung preacher. Darating ka, ang oras naman ng preaching ko, alas 10. Saka ka lang dadating. Napaka-importante mo naman. Sabi na, ang Diyos ang ating halimbawa eh. Kung siya nagpakalupa para tayo maging mayaman sa ating pananampalataya. Mga kapatid, bawat anak ng Diyos, deserve ng Diyos yung ating ibinibigay na paglilingkod sa Kanya. Deserve ng Diyos yung mga sakripisyong ibinibigay natin sa ating Panginoon. Deserve ng ating Panginoon yung ating mga ginagasta to promote God's kingdom. Bakit? Nagkulang na ba siya sa atin? Nagkulang na ba siya, mga kapatid? Noon, maaaring may kakapusan sa mga pangangailangan. Pero salamat, nandito pa rin tayo. Buhay pa rin tayo. Huminga pa rin tayo. Malusog pa rin tayo. Makinis pa rin ang iyong mukha. Nakakabili ka pa naman ng nena. Diba? Mayroon pa ka pa naman mabiling whitening soap. Tama ba yung steady, yung pagbigas pa na? Soap? Soap. Kaya mga kapatid, nandito na rin lang naman tayo. Nakilala na natin ang kagandaang loob ng Panginoon. Bakit hindi pa natin ipa-evaluate ang ating sarili? Panginoon, may mga pagkukulang ako sa iyo. Tulungan mo, mapulungan ko ito. Mahahati na yung taon ng year 2013. Kayong nabasa kong kwento tungkol sa isang kabataan. Nung pumasok siya sa high school nila, sabi ng teacher niya, ng professor niya, sabi niya, congratulations. I am very proud of you. This is the first time you came late.
came early. Tama ba? Yun na yung, I am proud of you. This is the earliest that you came late. Congratulations niya kasi yun yung pinakamaaga that you've been late. Pero ang ating Panginoon, hindi naman siya magagalit sa atin kapag nalilate tayo. Very tender yung heart niya. At hindi naman natin maririnig yung audible voice ng Panginoon. Oh, late ka na. Hindi ko naman maririnig, baka matatakot tayo. Hindi natin multo. Napakabait ng Panginoon. Hindi kagaya dito sa yung mga ano natin dito sa sanglibutan, di ba? Kapag na-late ka, pwedeng parusahan ka. Maaaring pahiyain ka sa harap. Pero sa Panginoon, napakabait ng Panginoon. Inaantay niya na sana magbago ka. Sana makita mo yung bagay na yun. Na kailangan ka niya. Kailangan ka niya. Kailangan mo siya. Kailangan ka sa gawain. Lalo sa mga kabataan. Alam ko napakaraming mga talented na mga kabataan ngayon. Higit pa sa akin. Ako, hindi ako, sabi ko nga, sabi nga ako ilagawa ng outline sa Panginoon. Panginoon, sabi ko, hindi naman ako sintalino ng iba na mga itinatayo mo. Pero, ako'y laging nakadepende din sa Kanya eh. Hindi na kailangan mag-aral na mag-aral. At kung wala talaga yung tulong ng Panginoon, wala rin ako. Slow, hindi ako ganun kabilis mag-isip. Katalinong nakagaya ninyo ng iba na narito. Pero kung hindi natin maglingkod sa ating Panginoon, tulungan niya tayo sa anumang paraan para lumago ang gawain ng ating Panginoon. Yung mga iba pa, sabi niya, yung mga carnality suspicious, nagkukwentuhan lang. Ako pinagkukwentuhan ng mga yun na kayo, sa amin. Jealousy, siya na lang laging kumakanta. Siya na lang laging nag-release. Ano pa? Siya na lang laging pinapansin. Ungratefulness. Hindi marunong pasasalamat. Hindi marunong magpasalamat sa Panginoon. Napakarami natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Narrow-minded, napaka-heated ng kanyang pangunawa. Parang makitid lang. Ang mga Kristyano, malalawak ang pangunawa. Handang magpakumbaba kung kinakailangan. Handang unawain yung kanyang kapwa, yung kanyang kapatid. Pinapalawak natin yung ating paningin. Depressed and longing. Hindi pa laging laging may problema. Diba? Lagi siya may problema. Maganda daw to be cheerful. Maganda daw yung laging yung nakangiti. Maganda daw lang tulong niya lalo sa mga may sakit. Yung humihiti ka. Ito naman umiitin na mag-isa. Maghanap ka ng kausap mo para magpahilihan ka. Para may maawa sa iyo. Kailangan natin managana, sabi niya, abounding in developing Christ-like character. Sabi niya dito sa 1 Peter chapter 1 verse 5 to 8.
Handa nga sa inyo yung maaral akong matatandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kalwalatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na gamit kayo ng pagpupuno at hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa saloobin ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Dito sa verse 4, at pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kalwalatian. Gayun din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda o kayong lahat ay mga gigis ng kapakumbabaan na kayo'y maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Subject one another in humility. Maganda yan mga kapatid. Kaya nga dito, ang Diyos ang nagtataas, ang Diyos din ang nagbabagsak. Hindi natin gawain yung bagay na yun. Gawain niya ng Panginoon. Tignan niyo yung panahon ni Nabucodonosor. Pagkataas-taas niya. Pero dumating na lang yung punto, andun na siya kumakain ng mga damo. At nakita rin niya ng sarili niya mga mata yung bagay na yun. Kaya nga po dito, developing, sabi niya yung ma-develop sa atin yung katangian ng ating Panginoon. Mababang loob, kagandahang loob, kaamuhan, pagtatapat, ano pa yung karakter ng Panginoon? Na siya'y maamo at mapagpakumbog ang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Di po ba napakaganda? Ibihis natin ang ating Panginoon bilang mga hinilang ng Diyos. Sagana tayo dito sa bagay nito. Abounding in love, in sharing the love of Christ. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Alam niyo si Dwight L. Moody? Nung siya ay niyaya ng isang binibini para sila'y sumayaw. Narinig niyo na ba ito? Yung experience ni Dwight L. Moody? Sabi niya binibini. Bago ko gawin yung isang bagay, ang ginagawa ko, ako'y lumuluhod muna at dumadalangin. Kaya dumadalangin sila kasama ng magandang binibini. Habang dumadalangin si Dwight L. Moody, lahat ng mga sumasayaw, lumuhod na lahat. At hindi na naging dance hall yun eh. Naging revival. Bakit? Dahil mayroong Dwight L. Moody na sa lahat ng kanyang ginagawa ay dinudulog muna niya sa Panginoon ang kanyang mga plano, ang kanyang mga gawain sa harapan ng Diyos. Di po ba napakaganda? Kakaiba ka sa sanglibutan. Hindi dance with the music. Kung ano yung takbo ng mundo, doon ka rin. Eh, mayroong laging pinakwento si Pastor noon. Mayroong isang kabataan na napakaganda niya. Nag-aaral siya doon sa Baguio at sa panikialaga ni Pastor doon sa kanyang bahay. Napapansin niya, habang nandoon siya sa panambahan, mahaba yung kanyang palda. Mahaba. Pag pumunta pala siya sa Baguio, nakikita niya yung kanyang palda, mayroong tupi dito sa above the knee. Above the knee. Makikita mo yung tupi niya malikot. Yun pala, kapag nasa Baguio siya, yung mahabang palda niya, itinutupi niya. Above the knee. Kasi mahuli na naman siya sa uso kung yun ang uso doon eh. Ganun yung sabi ni Pastor yung kabalaan niya. Namatay yata siya parang, narinig mo ba yung Gilbert? Namatay na kasakit eh. Kasakit siya. Hindi tayo yung sunod sa uso. Salamat na wala na sa uso yung mga anak ng Diyos ngayon. Kahit maglakad ka sa campus, pag ganun yung palda mo, salamat, kasama mo ang ating Panginoon.
Nagtatagumpay ka, amen? Amen. Salamat, mayroong mga kabataan na narito. Pinagtagumpayan nila yung kanilang college life. At mayroon pa ngayon nag-aaral sa mga koleyo. Salamat sa Panginoon na si Kristo pa rin ang kanilang binibigis. Hindi dahil sa wala naman yung pastor mo dito eh. Baka na yan. Salamat sa Panginoon. Nasa uling panahon, makikita natin mayroon pa rin maninindigan, tatayo sa pangalan ng ating Panginoon. Abounding in love. Kagaya ni Dwight L. Moody, makita natin yung kanyang kababaang loob, ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Nung nagkaroon ng isang conference, lahat ng mga pastor doon sa mayroong lugar ang talagang kaugalian doon. Bago ka papasok doon sa hall na yon, iiwanan mo ang iyong sapatos, papasok ka doon sa loob. Pagkatapos ng gabi na, kahit doon sa kanilang tinitirhan na tulugan lahat ng mga doon, iiwanan din nila yung mga shoes nila sa labas. Alam mo, nung mga alas 12 ng gabi, nagising si Dwight L. Moody. Talang-tala, syempre, pagod na sila sa gawain maghapon yung mga kasama sa conference na yun. Pag-gising nilang lahat sa ng umaga, nakita nila yung mga sapatos nila, nakaherela na nakashine na lahat. Alam mo kung sino na-shine? Dwight L. Moody. Kaya naman siya ginamit ng ating Panginoon. Naging dakilang mga ngaral siya. Hindi lang siya naging dakilang mga ngaral, kundi dakila rin siya dahil sa kanyang kababaang loob na taglay. Kaya nga, the more na tayo nagiging mababa sa harapan ng Diyos, the more naman na tayo ay gagamitin ng ating Panginoon. Kaya sabi nga niya, siya ay sumalasalagsang sa mga palalo at nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbabang puso. At panghuling mga versikulo ngayon, sabi niya, abounding in love and sharing to those in need, sa mga nangangailangan. Dito sa 1 John chapter 3, verse 16, to 18. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang binigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat natin ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y pagkait ang kanyang awa, paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Mununti kong mga anak, huwag kayong magsiibig sa salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at ng katotohanan. Kaya makita po natin dito, naibig ng ating Panginoon na kung ano yung puno siya yung bunga, yung karakter ng Panginoon ay sumasa atin, at yun din ang ibig ng ating Panginoon na nung tayo mga walang kaya, nung tayo maralita, inabot tayo ng ating Panginoon upang tayo ay yumaman. Ganon din, ginagabagan niya ang bawat isa sa atin. Kaya nga po dito, bilang mga anak ng Diyos, ibuhay din natin yung kanyang mga salita. Kahit nung panahon nila nasa Akaya, sa Macedonia, di ba, nagawa sila ng mga pag-aabuluyan para sa mga dukha doon sa Jerusalem. Basahin ninyo yan sa Romans chapter 15, 25-26, na sinabihan sila ni Pablo na yung mga mahirap ay huwag nilang pabayaan. Kaya ganyan din ang karakter ng iglesia ng ating Panginoon. So, kumakain ka ng Jollibee, siyempre, habang kumakain ka, iniisip mo rin yung anak mo, di ba? Di ba yung mga nanay minsan, kahit hindi naman uso yung balutin mo yung konti na lang naiwan na laman dun sa buto inuwi pa dahil iniisip yung mayroon pa dun sa bahay na ginintay. Kaya kung iisipin natin, may mga kapatid tayo na mas mababa sa atin. Minsan, hindi man dito, dun sa mga lugar na
Kagaya din sa sangkali, narinig niyo yung, nabasa niyo yung text, na kahit 100 wala daw siya, may sakit pa yung anak niya. Makita mo yung kapatid mo na nangangailangan, bakit naman, kung meron ka din naman, bakit hindi mo siya abutan? Baka naman yung ministro ng Panginoon nagtitinda lang ng balot. Baka meron ka naman nakiabot sa kanya kapag nagkita kayo. Hindi naman na kailangan isulat pa yan sa billboard eh. Sa mga advertisement, kagaya ng ginagawa ng mga politiko. Kaya sabi ng Panginoon kung anong ginawa ng kanan mong kamay, gawin ng kaliwan mong kamay, hindi na niya nalalaman. Baka ikaw naman iniipon ng Panginoon, God bless you in order to bless others. Hindi lang yan sa mga bagay na material. Bali sa mga bagay na spiritual. Nakikita mo siya, depressed and gloomy siya. Baka nabigo yan sa pag-ibig. Ha? Baka kailangan naman niya encourage mo siya. Di ko ba? Baka naman hindi tapat yung nagmahal sa kanya, buti si Brother Christian. Nag-encourage na siya kasi nakasumpong siya dun sa silangan ba yun? Silangan, at nandito naman siya sa kanluran. Sa dulo ng kanluran, sa dulo ng silangan. Sa Martes, matutunghayan natin. Ganun din sa yung mga nagmamahal eh. Sabi nga nung nabasa kong kwento eh. Yung disyerto man, sabi niya, singilid man ang Sahara. Gagawin ko para lang makasama kita. Tapos, yung Atlantic Ocean, sabi niya, na napakarami ng mga pating, sabi niya. Susuungin daw niya. Susuungin ko, sabi niya, sweetheart, sabi niya. Para lang makita kita. Makikipagbuno daw siya sa mga dragon dun sa dagat. Sabi niya, para lang mapuntahan kita. Kung yun na ang mundo natin, gagawin ko lahat. Tapos dun sa dulo PS, sa Webes, makikita tayo kung hindi umulan. Sabi ko siya kasi ganun pala yung pagmamahal ng sa kanya. Encourage mo siya. Kapatid, nandito lang ako sa tabi mo. May balikat ako. Pero huwag naman yung babae at lalaki ha. Babae sa babae lang, lalaki sa lalaki. Diba? Yung mga anak ng Diyos. Kaya sabi nga dito, bilang mga ipinanganak ng ating Panginoon, nilinis ng Diyos. Mayroon tayong puso na kagaya ng ating Panginoon. Kapag yung kapatid mo, nangangailangan siya. Yung kapatid mo, namatayan siya. Maaaring dinala siya sa ospital. Isang text mo lang naman, piso lang naman yan eh. Musta ka na? Buhay ka pa ba? Huwag naman. Musta ka na, kapatid? Dinadalangin kita. Alam mo, yung panahon na kailangan niya yung encouragement mo, andyan ka. Iiyak yan sa gala na mayroon siyang kapatid na dumadalangin sa kanya. At yan, nadarama ko yan. Alam niyo yung isang nanay kapag nagkasakit yung anak, parang namatayan yan. Eh pag nagkakasakit, tanungin niyo yung mga nanay. Di ba rin sila yung magkasakit, huwag na yung anak nila. Kapag in-encourage mo yan, kumusta na? Kahit kumusta mo lang. Makikita mo na mararamdaman na mahalaga pala siya sa'yo. Yun yung katangian ng iglesia ng ating Panginoon. Kailangan maging sagana tayo sa bagay na yun. Huwag tayong maging kulipot sa bagay na yun. Huwag tayong maging malawot. Yun yung mga bagay na wala namang bagay na pwede natin ibigay. Our kindness. Yung mabuting kalooban natin sa ating mga kapatid. Yung mga ngiti natin sa kanila. Kumusta yung mula ng gawain? Nagbiyahe siya ng malayo. Kumusta ang biyahe niyo, bro? Ba kayo na-traffic? Pagititi ka lang. Kumusta yung gawain? Nalalaman niya na dinadalangin mo pala yung gawain ng Diyos. Hindi naman nila yung gawain eh. Hindi naman natin gawain ito eh. Hindi naman gawain lang yan ng pastor, mga kapatid. Gawain ito ng Panginoon.
tayo sa ating Panginoon. Kaya ano man ang mangyari, umulan, umaraw, nandiyan ka sa gawain ng Diyos. Bakit? Dahil pinasagana ng Diyos yung pag-ibig niya sa iyong puso. Kaya kapag hindi pa masagana yung pag-ibig na niya sa ating puso, na handa naman niyang ibigay sa iyo, bakit hindi mo ilapitan yung sarili sa ating Panginoon? Kung nakikita mo sa iyong sarili, mayroon pang kulang. Alam mo, mayroon pang humihingi sa iyo. Mayroon pang hadlang ng iyong sarili. Bakit hindi mo ibigay freely ang iyong buhay sa Diyos? Ibinigay din naman niyang libre ang kanyang buhay sa iyo, sa akin, upang ikaw ay abounding in love, in peace, in humility, in your service to God. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw hindi pa pinuputol sa sanga. Ibig niya na ikaw ay magbunga. Ibig niya na ikaw ay kanyang magamit. Ibig niya na ikaw ay kanyang maging kagalakan. Pagkakait ba yung buhay mo? Mga kapatid, maliban ibigay natin ang buong buhay natin sa Diyos. Mananatiling naghihintay ng Diyos sa iyo. Aantayin at aantayin niya ang iyong lakas, ang iyong talino, ang iyong buhay, ang iyong panahon. Tayong lahat ay tumayo. Maraming Diyos na makapadalian sa lahat.